What's up mga chong? Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome po kayong lahat sa ating munting channel. Again, interesting topic po ito. At dapat hindi ka nahuhuli sa balita. Dahil ang balita ay knowledge. Panoorin natin ang video at ating bigyan ng analisa, criticism, komento. Pero bago po yan, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa channel po ni Off the Record. Magaganda po yung mga inilalabas po nilang mga video, kagaya po nitong itatopic natin ngayon. At kung kayo naman po bago sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell. Pa-like and share na rin po. At napakalaking tulong po nito sa ating munting channel. Maraming salamat po and let's go. Actually, ang environment talaga sa Bagong Silang, siguro madidescribe ko siya na napaka-rampant talaga sa Bagong Silang. Napakasaya ng lugar ng Bagong Silang. Pero kasi sa sobrang kasaya, nandoon na lahat bago pa mag-Duterte. Pero hindi, walang mangyayari sa'yo, ganun ganyan, sabi sa akin. Habang kinuha ko yun, nanginginig ako kasi natatakot. Higupin mo lang yun. Sabi ko, ang sarap. Talaga. Yun, nagsasayaw na ako. Napakadali lang ng access. Yung kapitbahay mo lang doon, kulang sa guide ng parents namin, yung naging buhay namin. Ganun yung society namin. Ganun yung environment sa Bagong Silang. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambisyo ko. So, ang ginawa ko, tunay yung mundo mo Dahil wala ka nang alam gawin, nakapaikot silang ganyan, tinitignan nila ako. Pag titignan na sa akin na ganun, napatingin din ako ng gano'n, nagkatitigang kami. FYI po mga chong, yan pong sinasabi niyang Barangay Bagong Silang, yan po dyan sa may North Caloocan po. So bali, isang malaking ano po yan, barangay na sinasabi nga po niya. Dahil yan po parang nilipat yung mga dating nakatira sa iba-ibang lugar, sa mga probinsya, at dito po sa Tondo, sa mga squatter na mga area, lahat po yung mga yon idinala dyan. Siguro mga taong ano po yan, 80s. And then ngayon po tayo 2025 na, talagang sobrang loaded na yung lugar na yan. At yung sinasabi niyang panahon na yan, by 90s ata yan o millennial, mga year 2000, talagang loaded na dyan yung lugar na yan. At once talaga napupuntahan ko po yan, masaya po dyan sa lugar na yan. Uy, papatayin ako. Ganun ako ng ganun. Ganyan ako, gumaganon ako, ganun ako ng ganun. May nangyari masama sa akin, kayo sisisinas pamilya ko. Sayaw naman ako. Parang ganun yung ano ko, yung umiikot. Pagharap na doon sabi ko, ay, mga pulis yan, mga pulis. Minsan may mga pulis na doon sa labas ng bahay namin, sa bintana na nakaabang. Yung mga Off the Record. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jimwell Brillantes na nakatira sa Phase 4 Health Watch Bagong Silang. Bago ko po umpisahan yung aking kwento tungkol sa journey ko bilang isang addict noon, nais ko po munang sabihin sa inyong lahat na ito pong kwento ko, hindi ko po ito pinagmamalaki sa inyo, ikinuwento para ipagmalaki sa inyo. Bagkus ito po ay ikukwento ko upang maging inspirasyon dun sa iba. Hindi ko po ikukwento to para gayahin po ng mga nakararaming bilang isang addict noon na napunta pa sa pagiging pusher. Actually, lumaki ako sa Bagong Silang, Caloocan. Pero, nung 9 years old ako, kinuha ako ng tita ko sa Bicol, sa Albay, particularly sa Ligaw Albay. So, marami ako naging experience doon, karanasan na masasabi kong hindi maganda. Yung mga na-experience ko na yon, naging inspirasyon naman sa akin yun, or naging challenge sa akin para, kumbaga, para matuto din ako sa buhay. Pero napakaraming mga challenges na nangyari. Nariyan yung bata pa ako, itinali ako sa poste ng magdamag, tapos sinulog yung palad ko dahil sa maling bintang.
para kung katulong doon sa lugar na yun ng Bicol. Pero lahat ng yon, I take it as a challenge sa buhay ko para maging mabuti tao in the future. After ko mag first year, siguro way back 1996. 1996 yun, bumalik ulit ako sa Manila, dyan sa Bagong Silang. So nag-aral ako ng high school doon sa amin sa Bagong Silang High School. Tapos hindi ako nakagraduate ng high school actually. Hindi naman ako nagsisisi sa buhay ko kung ano yung naging buhay ko ngayon. Pero may times lang na siyempre na pag-iisip natin na kung pwede lang maibalik yung panahon, di ba? Para maging yung mga mali natin, maitama natin. May mga moment kasi tayong ganun, di ba? So, lumaki po kayo dun sa Bagong Silang po, sa Caloocan po. Pwede niyo po ba ma-describe yung environment po dun sa Bagong Silang? Okay, good question. Actually, ang environment talaga sa Bagong Silang, yung Bagong Silang kasi, before, iyan ang isa sa pinakamalaking barangay. Actually, siya ang pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas, ang Bagong Silang. Tapos, recently na lang siya nahati sa 6. So, ginawa siyang 6 na barangay. So, ang Bagong Silang ay siguro madidescribe ko siya na napakagulong barangay. Kasi minsan, kahit mga barangay official lang, may papatayin dyan dahil sa pwesto. Ang masasabi ko talaga, napakasaya ng lugar ng Bagong Silang. Nandiyan dyan na lahat eh. Nandiyan dyan na lahat. Lalong-lalo na yung droga. Rampant talaga ang droga sa Bagong Silang. Pero napakasaya ng lugar ng Bagong Silang. Pero kasi sa sobrang kasayahan na halimbawa, pag nagpakain ka dun sa saya, kumbaga, alam mo yung kinakain ka ng sistema. So, hindi mo na namamalayan na yung mga bagay na dapat mo palang gawin, hindi mo na nagawa. Dahil dun ka tumutok sa kasiyahan na parang sa kasiyahan na nararamdaman mo dun sa lugar na yon. So, dahil ang saya-saya ng ganito, ang saya-saya na makipagbarkada, ang saya ng samahan nyo, so parang wala kayong iniisip na problema kung paano na bukas or whatever, hindi mo na namalayan na 5 taon na. Diba? Yung parang gano'n. Masaya yan sa ganyang lugar. Nakikita natin yan sa Tondo, di ba? So magulo, medyo yung mga tao diyan, medyo sa sobrang dami nila talagang nandiyan na lahat kasi yung mga siraulo at pero kung sino pa naman yung mga ganyang klaseng tao, sila pa yung mga magagaling ding makisama, no? Hindi porkit wala kang pera, tablado ka na. Diyan talaga, pagka tropa ka. Minsan nga, mahirap pa nga hindi ko naman sa nila lahat. Minsan sa mga may kaya, mayayaman, minsan sila nagtatablaan, lalo na't kung ikaw wala or wala ka ngayon or wala kang may ambag, so tabla ka. Pero diyan talagang minsan nasubukan ko na rin yan yung maging makipagkaibigan sa mga ganyang lugar. Talagang ayos, no? Kahit wala ka, sama ka nila. At pag ko naman meron, syempre bawi ka. Ganun lang yun. So masaya talaga diyan sa lugar na yan. Kaya gaya na sinasabi niya, nakakalimutan na talaga niya na sa sobrang saya, talagang nandun lang siya nakapokus sa everyday na saya na nararamdaman niya, na nakakalimutan niya na napag-iiwanan na pala siya ng... So ayun, parang siyempre, marami kang paglabas mo pa lang ng bahay mo, marami kang mga katropa na ganito, yayayain ka sa ganito, tara, ganun tayo. Punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. So, alam mo yung kasiyahan mo talaga, basta nag-uumapaw yung kasiyahan mo dun sa barangay na yan. Kasi nandoon na lahat wala ka nang hahanapin sa Bagong Silang Tapos ayun, doon nag-start yung doon nag-umpisang masira yung buhay ko sa ganung sistema dahil kinain ako ng kasiyahan. Ayun na nga, di ba? Dahil sa sobrang kasiyahan, sa sobrang barkada, doon na ako nag-start. Doon ko na nag-umpisa yung pagiging addict ko. Doon na nag-start. Una, natikman ko yung shabu na talagang doon ako naging addict. Una ko natikman yan way back
2000. Meron akong dalawang kababata, kaibigan na babae. Pero ngayon naman, nagbago na rin sila. Dalawang kaibigan ko na nagpaano sa akin yan, nagpatikim sa akin. Kasi syempre, kapag Yung mga panahon na yan, year 2000, medyo mas, dati nga mas matindi pa, yung mga taong 90s. Talagang yun yung kasagsagan talaga ng parang napakaluwag. No? No, parang pag nahuli ka, basta may pera ka lang agad na pang-abot sa ating mga makakahuli sa'yo, malalagyan mo at makakalabas ka na agad nga. Dati yun, no? Pero kasi ngayon, matindi talaga ngayon. Lalo na nung panahon ni Tatay Digong na talagang nauso yung ano, di ba? Yung ano niya na war on drugs. Talagang matatakot ka doon. Talagang matitino. Pero para sa akin, mas maganda rin yung ginawa ni Tatay Diggs na yon. Ang napasama lang talaga doon sa ano niya, sa war on drugs niya, yung mga nang-abuso na pulis. Hindi naman lahat, pero marami rin kasing pulis ang nang-abuso doon na talagang halos biktima lang naman yung tao na yun, hindi naman halos nagtutulak, palaging pinalalabas sila ng laban. Diba? Naging obvious yun sa mga balita. Yung nang laban na yun, isang baril lang palagi ang nakukuha. No, 38. Kalibre 38, ganun. So parang, alam mo na, natinamnan lang talaga. So, may incentive kasi yun kaya ganun na nangyari. Parang naubos talaga. Naging masyadong violente. So, para sa akin, okay sana yun. No? Kasi talagang tumino at mismong sumuko nga yung mga adik at talagang medyo na bawasan ng gulo. So ngayon naman, dapat talaga may kamay na bakal, no? So sana sa mga namumuno talaga, kailangan may kamay na bakal talaga na ipinatutupad. Kasi dito sa Pilipinas, pagka mabait talaga ang presidente, aabusuhin talaga. Marami kang nahikayat na kaibigan na barkada na magshabu kayo, parang less yung nailalabas mong pera para sa bisyo. Siyempre, ito, barkada natin to. May parang meron tong mai-share. So, kumbaga hihikayatin ka nila. So, isa ako doon sa mga nahikayat na ganyan. Tapos, natikman ko yan unang-una, nagustuhan ko siya. Kasi nung pagkatapos kong tumira, pagkatapos namin tumira, tikman mo to, sabi sa akin. Sabi ko, ano ba yan? Halaki, nung una nga, kabang-kaba ko kasi syempre hindi ko pa alam kung ano yun. Although yung mga kapatid ko talaga, meron akong mga kapatid din na naging addict din talaga noon. Talagang nakikita ko yung nila. Meron pa akong isang kapatid na na-rehab. So hindi ko naisip yun na gano'n yung magiging eksena. Na parang, kaya kinakabahan ako nung niyaya nila ako nung una. Sabi ko, ayoko kasi natatakot ako, kinakabahan ako talaga. Pero hindi, walang mangyayari sa'yo, ganyan, sabi sa akin. Wala yan, parang parang ka lang nagsisigarilyo, ganon. Tapos, kasi may toter yung silver na foil. Yung binilot na ganon. Tapos, habang kinuha ko yun, nanginginig ako kasi natatakot ako. Siyempre, first time di ba? Tapos, ayun na, nung nag-start na, gano'n higupin mo lang yung usok. Sabi ka rin, hinigup ko gayon. Pagkahigup ko gano'n, nung time na yun talaga, yung shabu talaga, masarap yung lasa. Talagang ang lasa niya, buko. Buko talaga. Pagkahigup ko na gano'n, sabi ko, ang sarap. Talaga. Yun ang masakit, no? So, dapil niya sa unang tikim na talagang masarap. So, talagang ang tendency talaga nun, maa-addict talaga siya. Kasi nasarapan talaga siya sa una pa lang. Kasi yan sa unang tira, di mo mapapansin. Sabi nga ni Francis M, no? Sa unang tira, di mo mapapansin. Ang tama ng methamphetamine, hydrochloride, suicides loaded. Yan ang mangyayari pag gumamit ka ng S. So, ganun talaga yung reaction ko talaga. Sabi ko ako, isa pa din. Ayun na, naulit na naman. Higup na naman ako. Doon nag-umpisa talaga yung lahat. After nun,
Sa akala ko, sabi kong gano'n, wala naman pala yan. Wala naman pala tama yan. Akala ko naman, nung umpisa natatakot pa ako. Wala naman pala. Tapos inaano nila yung tama ko. Ako, parang sabi ko, yung amats ko, sabi kong gano'n, parang wala naman pala amats. Yung amats ko, ayun na. Yung nagsasayaw na ako. Kasi parang, sabi ko, wala naman tama. Tapos pinasayaw nila ako, sayaw naman ako. Yung gano'n. Ayun, sayaw ako ng sayaw. Ayun yung naging amats ko. Tapos, ayun na, tinatawanan nila ako kasi akala ko ba wala. Pero ang lakas na ng tama mo, sabi nga sa akin. Tapos ayun, hanggang sa dumating na yung point na, ayun na, inaraw-araw ko. Kasi nung time na yun, kapag ka may 40 pesos ka na, makakapagsyabo ka na. Napakadali lang ng access kasi yung kapitbahay mo lang doon na parang tulang. Yan sa kanila, dikit-dikit ang bahay dyan eh. Talagang halos lahat yan, parang iisa talagang mga pinagkakakitaan lang nila, kung ano lang yung standard ng buhay nila. Kaya diyan talaga, yung sinasabi niyang 40, talagang pinapatos na yon, no? At sabi nga niya, talagang medyo nasusolve na siya eh, sa ganung halaga lang. Pero kung tutuusin talaga, mahal yan. Lalo na pag ang kumukuha yung mga mikaya, pinakamababa niyan, 100, no? Yung tinatawag na piso. Pero ang konti lang nun. Pero sa ganyang lugar, lalo na yung lugar na yan kasi talagang maramihan yung mga nagbabagsak yan. Talagang pagka yung mga gumagamit, pag pumunta dyan, dinala nila sa mga ibang lugar nila. Minsan ginagawa pa nga nila, binibenta pa yung konti. Yung kapitbahay mo sa Bagong Silang. So pag may 40 ka na, pinupuntahan ko yun, Kuya, ito may 40 pesos ako. Tapos bibigyan niya ako kasi napakabait naman nun talaga nung nung taong yun. Tapos bibigyan niya ako. Alam mo kung ilang kami sa 40 pesos noon? 7 kami. 7 kami magsashabu, 40 pesos. Napakadami. Ang dami siguro, tagpipitong kami, baba kami. Ayun, sa araw-araw na buhay namin ganun. Kaya hindi ko na namalayan. Pagka afternoon, ang ginagawa namin, minsan, aarkila kami ng BHS pa kasi noon eh. BHS tapos CD yun. Aarkila kami sa ano ba yung dating Movie marathon trip, no? So talagang tamang dyan, palagi kang may ginagawa at gusto niyan, kilos ng kilos. Yung iba nga dyan, kahit madaling araw, nagwawalis eh. Ganun yung nagiging tama niyan, no? So talagang nauso yan, no? Lalo na yung mga batang 90s. Talagang hindi ka in pagka hindi ka gumagamit. Pero para sa akin naman, hindi naman masama yan. As long na hindi ka talaga nagtutulak. So kung gumagamit ka lang, sarili mo lang naman yung sinisira mo. Tsaka dapat disiplinado ka din, no? Kailangan mong kumain, kailangan wag ka rin minsan may pahinga. Dapat ganun lang. At tsaka pinaka-the best yan talaga, hindi ka nagtutulak kasi yun ang pinaka-bad talaga na nang-i-impluwensya ka pa ng mga ibang tao para masubukan yun. Kung ikaw lang, okay lang yun eh. Wala ka namang inaagrabyadong tao, huwag ka lang magtulak. Bad yun. Video City. Yan, aarkila kami. Yun yung nagiging trip namin, manood. Tapos pag na kami, gutom na kami. Kasi hindi pa uso ang nun eh. Hindi pa uso yung cellphone nun eh. Wala pang, hindi ka pa Pero meron nun mga PlayStation naman. Yun, pagka minsan, nagsashabu naman kami, basta marami na akong mga naging kaibigan ngayon. Noong nag-umpisa na ako nag-umpisa na akong tumira. Ang dami ko ng kaibigan na dyan na yung mga bakla kong kaibigan na nakilala ko na naggaganon din. Yun na, jamming together na. Ito na. Tapos meron pa akong mga kaibigan na nagja-Japan. Isa kong kaibigan na taga doon din, na bakla din. Hindi siya nagdadrag sa kami lang mga kaibigan niya, ka-sister niya. Nagja-Japan siya kasi dati. So yung bahay nila naman, yun naman ang ginawa naming hideout ng mga baklang adi. Kami. Pero kami lang mga magbabarkada. Doon ko talaga nabuo, kumbaga na-upgrade
yung pagiging addictus ko, yung pagtira talaga ng shabu, doon talaga, araw-araw talaga. Tapos meron pang time na yung isa naming kaibigan na si Kakay, sumalangat nawa siya. Yun talaga ang best drug queen namin na tinatawag. Kasi yun talaga yung pinaka-addict namin na kaibigan. Pero lahat naman yun ng mga kaibigan ko, okay naman kasama sila sa pagdadrugs kasi bago kami tumira nung mga time na yun, kain muna kayo. Hindi kasi kami pwedeng, naging na namin, parang naging motto na namin sa buhay yung kapag hindi ka kumain, hindi ka kasali. Ganun kasi 'di ba maraming nababaliw dati na sinigi yung droga tapos Kasi diyan na pagka gumamit ka ng shabu, mawawalan talaga ng gana yung sarili mo kumain. So palagi kang parang busog. Kaya yun nga yung pag wala ka sa disiplina diyan, para kang anay, hinakain ka ng anay, no? Talagang isang araw lang bagsak katawan mo diyan, lalo na't kung hindi maskulado yung katawan mo. So kung maskulado naman yung katawan mo, minsan matagal bumagsak yung katawan mo pero yung mukha mo lubog na. So talagang walang mabuting idudulot to, no? Sana nga sa mga kabataan talaga ngayon, wag na nilang daanan yan. So talagang masisira ang buhay nila, no? Pero sa mga nagdaan naman dati o napagdaanan na yan, maganda rin yung kasi nagiging malawak sila. Lalo na pagka medyo umiidad na rin sila at hindi sila naloloko, lalo na ng mga anak nila kasi alam nila agad kung ano yung nagiging kilos ng anak nila. So yun lang siguro yung mga nagiging advantage at hindi ka na rin nagtutulak, gumagamit ka lang, pero ang paggamit mo yung moderately lang, yung kaya lang, yung tama lang at nasa disiplina yung kumakain, ganyan. Dahil pag hindi, yun talaga ang magpapabaliw sa'yo. walang laman yung tiyan. Tapos mamaya-maya nag-hallucinate kung ano-anong ginagawa, na rin yung nagwawala. Hinahagis yung mga kung ano-ano, tapos nananakit. Yung pala wala na sa sarili kasi nga walang laman yung tiyan. Ganun yung naging eksena. Hanggang sa yun, na-upgrade nga yung pagiging drug addict ko. Tapos ayun nasira na lahat. Nasira yung pag-aaral ko, nasira yung kinabukasan ko, yung mga ganun ba. Pero hindi ko naman sinisisi. Wala naman akong sinisisi sa nangyari sa buhay ko. Pero kasi, isa rin talaga sa pagiging addict, yung problema sa pamilya na tinatawag. Kasi ako kasi yung mother ko, OFW sa Saipan. Nag-TNT siya sa Saipan for about, siguro, basta 32 years in the making. Hindi namin siya nakita. Bata pa kami. Kaya nagulo-gulo yung namin. Tapos yung father ko naman, my father is a government employee. Pero kasi sugarol. Napaka-sugarol ng tatay ko. Kumbaga napaka-irresponsable sa amin. Kumbaga alam nga ng mga tao dun sa amin. Alam mo, sinasabi nga ng mga tao dun sa amin na kung hindi lang sugarol yung tatay mo, milyonaryo na kayo, malaki na yung bahay mo. Ganun, hindi ganyan yung naging buhay mo. Kasi nga, parang hindi naman kami broken family. Pero parang parang nandun na yun kasi hiwalay. Yung mama ko nandun sa ibang bansa, siya nandito. Tapos pag nagpapadala ng pera sa tatay ko, ang nangyayari, yung tatay ko nasa madyungan. So, nung time na yun, nag-aaral pa kami, hinahanap pa namin yung tatay namin kung nasaan. Mahirap din yan, no? Yung bisyo na yan, yung sugal. Kasi ang sugal na yan, lamang talo talaga dyan. So talagang uubusin yung pera mo. Panalunin ka man, pinapadama ka lang dyan. Para lalo kang tumaya. And then, pag nananalo ka, syempre masaya ka, ganado ka. Pero pag natatalo ka, gusto mong palaging bumawi. Ako naman, hindi naman nagsusugal. Ayoko nga niyan eh. Pero ganun daw yung mga nararamdaman ng mga ibang nagsusugal na ikikwento or naririnig ko kahit napapanood ko. So, totoo naman, talagang walang panalo ang sugal, no? At pag yan ang naging bisyo mo, siguradong talo ka.
At pati yan sa drugs, talo ka dyan, no? Lalong-lalo na pagka nagtutulak ka, kasi dumadamay ka pa o nandadamay ka pa ng ibang tao na masira ang buhay, okay lang siguro kung nagamit ka, no? Tapos moderately lang, tama lang, at patago para hindi ka naman masyadong obvious sa tao kasi nakakahiya din yan. Siguro sa mga panahon na yun, kagaya ng kinikwento niya, kalakasan sa edad, lalo na mga teenager, malalakas ang loob niya tsaka walang pakialam yan, no? Pero syempre pagka ikaw nag-iedad na, nakakahiya na yan. Para mabigyan kami ng baon sa school. Tapos pambili namin ng ulam namin. Hinahanap pa namin siya kung nasaan siyang madyungan. Mga bata pa kami noon. So yun, sa araw-araw ganun ang nangyayari sa buhay namin. Tapos pag gusto lang niyang pumasok sa trabaho, kasi siya forest ranger siya sa iba't ibang lugar. Ang halimbawa sa Quezon, ayan, sa Mindoro, ganun. Napupunta siya doon. So, ayun, isa rin siguro yun, yung naging eksena, naging dahilan kung bakit nangyari din sa amin, sa aming magkakapatid yung gano'n, yung pagiging addict namin. Kasi kulang sa guide ng parents namin, yung naging buhay namin. Tapos after 32 years, tsaka umuwi yung mother ko, nung patay na yung tatay ko. 4 years after na namatay yung tatay ko, umuwi yung mother ko. Ayun, pero hindi ko naman sinisisi. Kasi matagal din yun, no? Namatay yung tatay niya, then after 4 years pa, bago umuwi. Siguro, nag-ipon muna uli ng pera yon para merong dala. Dahil nga, nung kinikwento niya, talagang halos na uubo sa sugal ng tatay niya yung ipinadadala ng nanay niya, no? Kawawa naman yung babae, no? Nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa, tapos nilulustay lang, winawaldas. So hindi pinagpapahalagaan, hindi pinaghihirapan nung asawa niya, at ang masakit dun, babae pa yung nagtatrabaho, no? So napakasakit niyan, lalo sa side nung nanay niya. Kaya siguro kahit nawala yun, hindi agad umuwi. Lalo na pag uwi niya, wala rin naman siyang hawak na pera, mahirap yun. Kaya siguro inabot ng 4 years pa bago nauwi. Sa tao pa rin nasa amin pa rin yun di ba? Kasi meron nga, believe nga ako dun sa pamilya na kahit marami akong nakikitang mga adik, yung mga magulang, pero ang titino ng mga anak. Talagang saludo ako sa mga tao na ganun. Oo, marami akong kaibigan na ganun. Na kahit adik yung nila, yung magulang nila, never silang gumaya dun sa ganun yung society namin. Ganun yung environment sa Bagong Silang. Minsan nga ang kinabubuhay ng yung ibang kapitbahay ko dati, ang kinabubuhay nila yun. Dahil sobrang dami ng mga addict dati nung bago pa mag-Duterte, nung panahon pa ni Erap, napakaraming addict talaga. Tapos doon na din pumasok na dahil hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pangbisyo ko. So ang ginawa ko, nagtulak ako. Oo, kasi hindi magiging kompleto yung yung experience mo sa pagsashabu. Doon ka mapupunta talaga. Talagang i-experience mo talaga na makapagbenta ka. Ika nga yung sinasabi niya sa lugar nila, sa Bagong Silang, Caloocan, talagang magiging ganun talaga. Kahit na hindi pa maramihan, at least yung nakukuha niya, gagamitin niya, ibebenta niya yung konti. Para nasa ganun, nagiging libre na yung panggamit niya kasi na siya, user na siya everyday na siyang gumagamit at napakamahal nun. So kaya ginagawan niya ng diskarte para matustusan niya yung kanyang bisyo. In the same time, siguro dahil nga lalala ka talaga diyan at pag alam mong kumikita ka, gagawin mong karir yan, no? At wala kang pakialam sa ibang tao dahil lalo na pag ang edad mo bata pa, hindi mo iniisip yung ang iniisip mo diyan yung sarili mo, yung pagkita mo, yung bisyo mo. So, ganun ang sirkulasyon dun sa lugar nila. Sa lahat ng tao dun, lahat ng bata dun, teenager dun, talagang
lahat ganyan yung mga kalakalan, no? Pero sa akin, magagaling makisama yung mga nandun. Tsaka talagang pagka pag talagang tinulungan ka, lalo sa away, gulo, talagang sama-sama sila. Talagang talagang patayan, no? Hindi ang away diyan, hindi suntukan lang, no? Saksakan, barilan, patayan. At talagang may mamamatay, hindi yung wala lang, parang nag-away suntukan lang. Hindi, talagang resbakan 'yan. At tropa-tropa. Kahit nga hindi tropa-tropa, abangan ka na lang eh. Kasi nga may atraso ka sa tao na 'yon. Marami rin akong may mga naging kaklase kasi ko diyan. At syempre naging barkada, kaya alam ko rin diyan. Lalong-lalo na dun sa phase 1, no? Yung sa may malapit sa palengke. May papasok dun eh. So, shout out sa iyo, Gabriel De Luna, pero alam ko rest in peace na eh, no? So, namatay na siya or pinatay ata 'yun sa nakulong. So, rest in peace sa kanya. At regards na lang sa family niya. Or kahit maging runner ka, kumita ka ng ganito. Kasi ito na yung mundo mo eh. Dahil wala ka nang alam gawin, kundi yun na lang, sa droga na lang. Gagawa ka ng paraan para makapag-droga ka. O ano po ba, nung na-mention niyo po, di ba, umuwi po yung mother po ninyo. Nalaman po ba niya na nagdodroga po kayo? Actually, doon pa lang sa ibang bansa, alam niya na. Siyempre, bilang isang nanay, masakit yun para sa kanya. Pero siyempre, mas masakit yun para sa amin. Yung nangyari. Kasi, simula nung bata kami, wala kasing nag-guide sa amin eh. Pero uulitin ko, hindi ko sinisisi sa magulang namin kung bakit kami naging ganon. Siguro, yung tamang terms doon, mali lang siguro kami ng mga taong nasamahan doon sa paglaki namin. Actually, totoo yan, no? Pagka talagang mali talaga ang nasamahan mong tao, dadaling ka talaga sa masama niyan. Kaya nga tayong mga magulang, 'di ba, bata pa lang dinidisiplina natin mga anak natin. Minsan makulit na tayo sa kanila. Sinasabi natin, huwag mong gawin 'to, huwag ka sumami sa ganyan at mag-aral kang mabuti. Tapos mag-sport ka. Huwag kang magbibisyo, huwag mong tikman 'yan. Kasi talagang pag ikaw talaga walang guidance na nagsasabi sa iyo ng ganyan, at once na naging kaibigan mo isang ganyan, bibisyo, talagang 100% magagaya ka rin, no? So, yun eh. Kaya sa ating mga magulang, dapat talaga palagi rin nating inaalam kung sino yung mga nagiging kaibigan ng mga anak natin. Mas mainam pa nga kung sa bahay na lumalagi or pumapasyal para mag-aral lang. Yun, mga ganong maganda. Tapos sport, basketball man yan, volleyball man yan, kung ano man sport. So, pwede natin suportahan, no? Pero pagdating sa ganyan, mahirap talaga yan. Pagka once na nakatikim na yan, tuloy-tuloy na yan. Lalo na't kabataan. Yung growing up namin. So, kaya naging ganun. Pero, at the end of the day naman, ngayon, kahit papano, tapos na. Kumbaga, natapos na din yung yung journey ko sa ganyan. Ano po, nabanggit niyo rin po kanina na yung mga kapitbahay niyo po, nagtutulak, gano'n, or kahit saan ka pumunta, gano'n po. Ano po doon, parang marami po bang iba't ibang droga na binibenta, gano'n? May iba po ba kayong mga na-try na droga bukod po dun sa shop po? Actually, nakatry ako marijuana. Pero kasi sa atin kasi ngayon, tama, yan, ang sasabihin niya, yung sa marijuana, Mary Jane, no? Weeds, in English, no? Sa mga sinasabi nila. Para sa akin, mas masama yung shabu. Kasi itong Mary Jane o weeds, herbal yan eh, no? Kalikasan yan. Actually, sa ibang bansa, legal nga yan eh. Alam ko sa Canada, legal yan. At isinisulong yan dito ng ating idolo na si Robin Padilla, na illegal yan, gawing legal dito sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin gawing legal na hinihit-hit, binabalot, hinihit-hit. So yan, pwedeng gawing capsule, tapos i-intake. So maraming gamot yan, kasi herbal yan no? Sa mga epilepsy ata, isa yan. At saka sa mga hika. So magandang yan. So yun nga, pagka sobra, masama.
Gaya ng ikikwento nga niya. So lahat naman ng masama talaga, lahat ng sobra masama. Kaya dapat moderate lang. Pero para sa akin dapat maging legal yan dahil marami tayo niyan dito sa Pilipinas. At parang yan, alternative natin na pwedeng maging gamot para hindi naman sobrang tataas kasi ng presyo ng gamot, di ba? At yung gamot na yun mga chemical din yun. No, hindi kagaya nito, herbal to. Kaya siguro pinipigilan lang yan dahil negosyo rin dito sa atin. Pero sana maaprubahan yan, pero hindi gagawing abuso na kahit sino na lang, kundi yung gumagamit yan o pwedeng bumili niyan, parang yun nga, may reseta na meron ka ipapakita para makakuha ka. Dahil sa gamot yun, hindi sa gagawa ka ng trip. Kasi yan naman siguro pagka capsule na yan, gamot na lang yan. So hindi na sobrang may tama. Siguro may konti dahil yun talaga yung parang pinaka-brand niya. Ang weeds kasi, para siyang medicinal plant na sinasabi, no? Sorry dun sa mga nagsa, pero kasi opinion ko to siguro para sa akin din, ano siya, din siya ng drugs kasi pag nasobrahan ka, 'di ba? Doon na pumapasok yung pagiging yung basta maraming kasi na-experience ko yan one time na pumunta kami sa bahay ng isa ko pang kaibigan. Siguro mga 10 meters away doon sa address namin. Sa bahay ni Cheche. Ayan special mention ka. Doon talaga shabuhan, tapos marijuana, ito na. Tapos ang dami namin nakapalibot na ganun, parang nagiinuman sila. Tapos ako bago lang kasi ako sa ganun Oo, sa sobrang curious din. Kasi nilagay sa sa Marlboro, yung marijuana. Nilagay sa Marlboro. Kaya sa mga kabataan, teenager na nakakapanood nito, at wag yung gagayahin, no. Napakahirap niyan. Masaya dahil may barkada, dapat maiwasan mo yung mga barkada na nagbibisyo na. Iwasan mo 'yan kasi hindi ka dadalhin sa mabuti niyan. Dadalhin ka yan talaga sa kasamaan. Lalo na yung mga time na sinasabi niya nasa isang room na sila, nagpapat session na sila niyan no? Yun nakakatakot pag bigla kayong ni-raid. Lahat kayo dun madadampot at makukulong. At pag nakakulong ka, yun na yung sinasabi nila o tinatawag nilang libingan ng mga buhay. So, totoo yun. Sa kanya, ginagawa lang yung sigarilyo, okay lang sa kanya. So, ang ginawa ko, ginaya ko ngayon. Sinigarilyo ko pa. Tapos, pagkatapos ng isang stick, tapo na, umikot na naman ng isang stick. Hanggang sa naka-anim. Sabi ko sa iyo, nanonood kami ng pelikula sa TV malaki. Ang pelikula na pinapanood ko noon, Legend of the Fall ni Brad Pitt. Yung Legend of the Fall na yun, ang kwento noon. Namatay doon si Brad Pitt. Parang sinasaksak siya ng sinasaksak. Ang sakit ng tiyan ko sa kakatawa sa kanya. Tinatawanan ko ng tinatawanan. Yun yung naging tama sa akin. Tapos, maya-maya, hindi ko na alam yung na nagiging tama na rin para sa akin, yung takot. Nakapaiikot silang ganyan, tinitignan nila ako. Pag titignan na sa akin na gano'n, napatingin din ako ng gano'n, nagkatitigan kami. Natakot na ako, yung kabog ng dibdib ko. Iba na sabi ko, napapatayin ako niyan. Sabi ko gano'n, papatayin ako. Gano'n ako ng gano'n. Tapos ginaganyan ko yung tenga ko. Pero, alam ko yung ginagawa ko. Doon yan ako, gumaganon ako ng gano'n. Tapos eto na. Sabing gano'n, pakainin niyo. Sabing gano'n yung Kasi gano'n na ako na gano'n Sabi ko, nagwawala na ako. Pag may nangyari masama sa akin, kayong sisisi ng pamilya ko, gumaganon na ako. Eto na. Pinakain nila ako ng pagkain. Tapos, tinatawanan nila ako. Tawa sila ng tawa sa akin kasi yun yung trip nila. Yun yung tama nila, tamang tawa. Ngayon, merong miswa doon, kinain ko. Yung miswa. Yung pala yung miswa, isang linggo na doon. Panis na. Kinain ko talaga. Tapos, wala akong pakialam. Pero hindi ko alam na panis na. Tapos eto na. Pagkatapos kong kainin yun,
Pinasayaw na naman nila ako. Di ako naman, sige ako, sayaw naman ako, sige ako. Tapos maya-maya, nakatahimik na ako, umupo na ako sa isang sa isang sulok. Alam mo yung yung paningin ko, parang alam mo yung mirror ball, yung sa disco, yung bilog na gano'n. Parang gano'n yung yung umiikot, tapos mamaya-maya, umaano yung dibdib ko, yung parang gumaganon ako kasi hindi ako makahinga. Yung pala yung palpitation ko, ang bilis. Yun yung sa akin ng marijuana, tapos takot na takot ako sa mga tao. Takot talaga ako. Nung paglabas namin sa kanto, merong 4 na lalaki. Akala ko, mga pulis. Tumingin, palakad na kaming ganyan. Maya-maya, tumingin yung 4 na lalaki. Humarap na gano'n. Pagharap na gano'n, sabi ko, ay, mga pulis yan, mga pulis. Sabi ko gano'n, ayun na, naloka yung may mga kasama ko. Lakas ng tama niya nun, no? So parang paranoid na siya. So isipin mo siguro pinaghalo-halo na nila dahil nandun sila, nag-iinuman na rin yan. Nag-chonky pa, siguro baka nag-shabu pa. Lahat na, kasi nandun na lahat yan Palalo na pagka ganun ka na. Kung anong meron dyan, titirahin nyo talaga. Lalo na't magkakasama kayo, no? Sa kanya siguro, palaging sobra ang kanyang ginagawa o ginagamit. So, lahat kasi talaga ng sobra, delikado. So, buti nga nung pagkain niya nung miswang panis na, dapat yun, within 10 minutes lang talagang mararamdaman niya ng sasakit yung tiyan niya no, na pagpapawisan siya. Kasi, parang mapopoisonous siya nun Poison na yun So matindi lang siguro talaga yung kinarga niya kaya natabunan. Pero iba yung naging trip niya. Kasi sobrang dami ng hinitit niya. Kaya talagang wag niyong gagawin yan mga guys, no? Mga teenager natin, mga millennial or etong Gen Z. So mas maganda mag-aral lang at mag-sport. Delikado yan, lalo na pagka nahuli kayo, sira buhay niyo dyan. Bakla ka. Sabi mo, papahamak mo kami sa ginagawa mo. Imbis na hindi na nalaman na nag-drugs tayo. Nalaman tapos ayun na, umalis na kami. Naka-tricycle na kami. Yung hawak ko sa tricycle talagang gano'n. Tapos pumasok kami ng ng 7-Eleven. Diyos ko. yung guardia, sabi ko talaga, police. Nagtatatakbo talaga ako. Yun yung naging ng marijuana sa akin. Magmula doon, hindi ko na siya tinikman. Ever. Dahil ganun yung tama ng marijuana, hindi ko na siya talaga tinikman. Ayun. Ayun po, tuloy po natin yung kwento. So, kanya-kanya lang naman yan, no? So, sa kanya, yun naging experience niya sa paggamit o pagtikim ng Mary Jane, yung damo. Yung iba naman, mas okay para sa kanila kasi masaya lang, kain lang, at parang gano'n lang, feeling pogi, feeling maganda. Tapos parang walang problema. Actually, mas problemado nga dyan sa shabu. Kasi talaga yan, masyado ka seryoso. Tapos, ang mahal, and then, hindi ka pa magugutom. Ang masakit, wala kang ganang kumain, hindi ka kakain, ayun ang delikado. No? Kasi, papayat ka dyan. Parang kinakain ng anay dyan. No? Magiging bungo ka dyan. Pati utak mo talaga, liliit, matutuyo. So, ginawa ng tao yan sa chemical yan. Unlike dun sa Mary Jane na sinasabi niyang marijuana, naman yun, kalikasan yun. Actually, gawa pa nga ng pong may kapal kasi kalikasan yan ginawa lahat yan So, may purpose yan. Talagang yan, herbal yan, gamot talaga yan. So, gamot na, na talagang sa mga may sakit. Meron yan, kaya sa mga ibang actually kahit dito sa Pilipinas alam ko yung mga meron na certificate na pag nahulihan sila ng ganyan, may pinapakita silang certificate na talagang dapat authenticated yun, na talagang legal. No, kahit na pumunta siya sa doktor na nagbigay sa kanya, sama niya yung pulis, para hindi siya talagang ikulong. Kasi talagang gamot niya yun No, parang kagaya nga kay Mark Anthony Fernandez kasi ganyan yung ginawa nilang alibi or reason or kung ano man yung totoo, baka yun nga din na gamot ni yun dati nung nahulihan siya ng maramihan. So kaya within ilang taon, 2 years ata, 3 years nakawala siya kasi nga may pinakita naman na proof na talagang
ano niya yun, gamot niya yun sa sakit niya. So, kaya nakalaya. Actually, legal talaga yan sa ibang bansa. At para sa akin nga, dapat nga maging legal dito kasi mapapakinabangan yan. Alternative talaga yan. Sa mga gamot, maraming maitutulong yan. No, gawing capsule lang, wag yung hinihitit kasi delikado yun. Pwede po. Yung nagtulak naman ako kasi, meron naman kaibigan ako na babae, asawa siya ng pulis. Tapos dati siyang miyembro ng sindikato, pero hindi ko na sasabihin na matagal na yun way back siguro 20 years ago na yun. Oo. Pero napakabait, sobrang bait niya. Napakabait niya talaga. Yun yung nag-start sa akin na parang sabi niya sa akin, bakla, subukan mo lang magbenta sa mga kaibigan mo. Sabi niya gano'n. Nung una pa, 1/4, 1/4. Bibigyan niya ako ng 1/4. Tapos, ayun, ibibenta ko. Tapos, natuwa ako nung una, maliit lang 1/4 lang. Kumita ako. Tapos sumunod, naging kalahating bulto. Yung bulto na tinatawag. Hanggang sa lumaki, naging isang bulto na, naging 2 bulto na, ganun na yung tinitinda ko. Masaya kasi parang feeling ko noon, parang para sa akin kasi, nung mga time na yun, kahit paano nakakatulong ako sa pangailangan ko, tapos yung bisyo ko natutustusan ko, tapos marami akong kaibigan na nai-invite na Tsaka mabilis yun, no? Delikado lang. Kung baga mabilis, dahil yung sa lugar nila, talagang araw-araw yun. Yun ang ginagawa, gumamit ng gumamit, no? Bukod sa lugar nila, napakalaki nun, bagong silang no? Kahit doon lang, talagang mauubos yun. Baka doon pa lang sa area nila, iba pang phase. No, kasi marami yan phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Ewan ko hanggang 8 ata yan o 10. So malaki ang bagong silang na yan, no? Kaya diyan kung nandiyan ka natira, lumaki, masaya diyan. Yung saya talaga diyan, wala kang masasabi, no? Parang palagi diyang Pasko o palaging parang may piyesta. Ganun kasaya lalo pagdating ng hapon. Hanggang gabi, madaling araw, ganon. Magganon. Tapos, basta marami akong pera, hindi ako nawawala ng pera. Hindi ako nawawala na ubusan ng lalaki. Dahil pag may ganyan ka talaga, may shabu ka. Sa totoo lang. Halimbawa, lalaki ka, mahilig ka. Totoo yan, yung sasabihin niya. Kasi, sa amin nga din grabe, no? Yung itsura, manong na. Tapos, syempre, dahil magbibisyo, papangit talo. Tapos talagang tabinginay mo ka, lubog na. Pero wag ka. Mga pumapasyal sa bahay niya, mga college girl, ang gaganda. Siguro mga Mikaya pa yun. Pero yung mga yun, bukod sa makakabili lang, or baka nga libre, pero ang kapalit nun, syempre, katawan. Ganon, kasi naging bisyo yan Naging uso yan, mga 90s, no? So, totoo yun, yung mga ganong pangyayari na pagka meron kang ganon, parang pogi ka, tsaka talagang lalapitan ka talaga kahit magagandang babae na nagbibisyong ganyan. Kaya napakadali para dun yung mga pera, yung mga babae. Ang masakit lang yan, once na mahuli ka talaga, yari ka na. Sa babae, walang pangit na tao pag may shabu ka. Oo, totoo yan. Kahit anong itsura mo, kahit wala kang ngipin, kahit lubog na yung pangawon, nakangiwi ka na. Basta may shabu ka, maraming babae ang lalapit sa'yo. So, parang ganun din sa amin. Kasi ako bilang bakla, siyempre, napaka-hypocrite ako naman kung sasabihin ko na hindi ako ng lalaki, di ba? So, marami talagang, halos, lahat ng lalaki na na pag ginusto ko, nakukuha ko, papakitaan mo lang ng shabu. Shabu lang talaga yung katapat, ganon. Tapos ayun, noong mga panahon na yun, siguro na din, may 3 taon din akong nagtulak na hindi ako nahuli noong time na yon, mga 2012, siguro from 2012 to 2013. Pero,
Yung experience nung ibang mga bakla na kasi syempre yung iba gusto lang makasabong ng libre, pumupunta doon sa akin yung mga kaibigan kong bakla. So ang ginagawa ko, sige, pinapatira ko naman, pinapatira. Kasi yung iba kasi ang OOA ng tama ng ibang mga bakla. Yung nandiyan yung kahit hindi naman yun yung tama nila, yung alam mo yung mga umaarte lang, meron mga ganun eh. Yung yung nagwawala na. Basta nagwawala sila, nagbabato ng mga gamit, yung parang kala mo sinasapian. Ayun na nga yung sinasabi nung sa baklaan talaga ng mga ganyan, pagka meron talagang comedy na magaganap na ganyan. Tapos nandiyan yung sa isang kwarto kami ng bahay namin, sa kwarto ko. Ano tawag dito? 13 kami. 13 kaming tao. Tapos dalawang grupo kami nagsasabu. Sasabu dito sa baba, may nagsasabu dito sa taas ng katre. Tapos ang ginagawa ko, syempre pag nagsasabu na kami, pag sabay-sabay na yung usok nun ang kapal na sa loob, di ba? Ngayon, bubuksan ko yung pinto. Pagkabukas ng pinto, yung usok lalabas na yun. Syempre ang kapal ng usok nun dahil nakulog dun sa loob. Pag lumabas na yung usok, kulay puti yung usok bigla akong sisigaw na, may nahalal na bagong Santo Papa. Kasi di ba pag may nahalal na bagong Santo Papa. Oo, tama. Pagka may bagong Santo Papa, kagaya nga nitong huli, si Pop Leo, no? So, pag may gumanong usok, ibig sabihin may naboto na or may naging bagong Santo Papa na. Merong usok na puti na lalabas. Ganon yung trip namin. Pero yung iba kasi ang OA, meron nagwawala. Yung alam mo yun, yung binabasag yung mga sinisira yung computer, yung mga doon ako nabubuwis, ginugulpe ko kasi naiinis ako sa tama. Hindi nila ma-handle yung tama nila na sa maayos. Yun. Okay naman yung pagiging okay naman yung gano'n, halimbawa magagamit ka. Pero sana, alam mo naman yung ginagawa mo yung moderate lang ba na kaya sabi nga ni Catriona Gray, everything's good but moderation, di ba? So yung iba kasi, sa sobrang sarap, kaya doon nagiging addict. Hindi na nila namamalayan na yung ginagawa nila dahil sobra na yung tinitira nila. Ayun. Ganon din yung nangyari sa akin nung nagmariwana ako. Tapos yung nagtulak ako, ayun na nga, ang dami ko rin na, masasabi ko siguro, ang dami ko rin nasirang buhay dahil sa sa pagtitinda ko. Pati mga kapitbahay ko, pinagbibigyan ko lahat. Yung mga hindi nagtitinda ng droga, binigyan ko magtinda ka. Parang tinuruan ko pa. Tinda ka, ganito, bibigay ko sa iyo ng ganito. Tapos, ayun din, doon din naman na sa pagbibigay ko din sa mga kapitbahay na gusto ko rin kasi, syempre kahit papano, na magkaroon din sila ng pera para sa araw-araw nilang pangangailangan. Hindi ko kasi naisip, kasi para sa akin, laro lang yun yung pagtutulak ko, parang laro-laro lang sa akin. So hindi sumayad sa isip ko noong time na yon, na yung palang pag-o-offer ko sa mga kapitbahay is pangit. Kasi nga sa akin, parang laro-laro lang. Na meron na marami nang sinasabi yung ibang tao na ganito, ganyan, na hindi lang nakakarating sa akin at hindi rin nagsisink in sa isip ko yun. Kasi nga, laro-laro lang yung ginagawa kong pagtutulak. Tapos dumating kasi yung time na parang limitado na lang yung pwede kong gawin. Na parang sabi nung amo ko hindi ka na pwedeng lumabas. Diyan ka lang. Hindi ka pwedeng lumabas. Tapos meron ng minsan may mga pulis na doon sa labas ng bahay namin sa bintana na nakaabang. Yung mga huli dump na tinatawag ng mga pulis. Minsan nga, ito yung pintuan namin nandiyan yung mga pulis, nandito ako sa likod lang ng pintuan. Tapos isasara ko. Papatayin ko na yung mga ilaw tutulog na ako. Dead man yung mga pulis, hindi naman sila makakapasok Yung panahon yan, hindi sila makakapasok. Pero nung panahon na ni Tatay Diggs, yung drug war nga, talagang matindi kasi yun may tokhang na kumbaga sa papasukin ka talaga, talagang sisirain yung pinto mo,
bibit-biting ka at yung iba nga ganun nga ginagawa, kunwari nanlaban, tepo ka na. So swerte siya, yung mga panahon na yan, wala pa yung war on drugs niyan. Pero dati po, bago pa po yung mga surveillance po niyan, hindi po talaga kayo natatakot na mahuli ng polis po. Noong time kasi na yung sobrang luwag. Noong time na nagtulak ako napakaluwag noon, nung panahon ni Erap. Sabi ko sa'yo, napunta pa Sinabi ako sa pa Cebu, no? nagtrabaho pa ako ng Cebu eh. Doon talaga sa Cebu, napakaraming shabu. Kahit sa gitna ng kalsada, maglagay ka lang ng payong, magshabu ka doon, walang mag-aano sa'yo eh. Noong mga panahon na yun eh. Nito lang umano yan. Nito lang Tatay Diggs. nagpitan sa ganyan nung panahon na talaga ni Duterte. Tapos pag nahuli ka doon, magbibigay ka lang ng 3,000, laya ka na. Pero bukas hulihin ka na naman. Kasi Totoo yun. Yun yung tinatawag na ginagatasan ka na, no? Kasi syempre, suspect ka na eh. So, ganun lang yan, mga pulis. Syempre, kailangan ng pera eh. Kaya nga, malaki kita niya mga yan, no? At ang mahirap dyan, pag wala ka nang maibigay, tutuluyan ka niyan. Talagang mabubulok ka sa loob ng kulungan talaga dyan. Kaya dapat dyan, yung mga panahon dati, may nakahanda ka talaga na pera. Lalo na kung mga tulak lang. Syempre mga pera yan, no? Kaya bigay agad. Kasi once na mapasok ka sa loob ng kulungan at inabot ka na doon ng maraming mga pulis, marami na sila magsososyo-sosyo, mataas na yung piyansa mo para sa kanila. At ang masakit pagka nadala ka na sa piskal, sorry ka na, magbubuno ka na ng taon talaga. Maraming taon. At doon ka na talaga magsisisi kasi talagang libingan ng mga buhay yun, no? Parang mga nakakatakot, nakakainip. Grabe doon, no? Siguro ang isang araw mo doon para isang linggo na eh. Sa isang araw pa lang, paano kung masistensyahan ka doon ng mga 10 years, 20 years, di ba? Grabe yun. Napakatagal nun. Sira na buhay mo doon. Kaya kayo mga kabataan, huwag yun ang subukan o tangkain, no? Na itry. Huwag. Mag-sport na lang kayo, mag-aral, ang sarap nun. Ganon. Tapos, mag-girlfriend ka, magpamilya ka, mag-ipon ka ng pera, magtrabaho. Talagang mas okay yan kaysa yung papasok sa mga ganyang bagay. Kawawa ka lang, pagsisisihan mo yan. 3,000 ulit yun. Ganon. Hanggang araw-arawin ka na ng mga pulis. Ganon. Tapos, nagsawa ako sa sistema na bawal kang lumabas kasi huhulihin ka ng ganito, ganyan. So, ang ginawa ko, yung huling-huling binigay sa akin ng amo ko na shabu, binenta ko tapos inistapa ko, hindi ko na binalik. Sabi ko, naku, ayoko ng ganitong buhay, parang sa isip ko na ayoko ng ganitong buhay, yung parang wala kang kalayaan eh. Hindi ka pwedeng makipag-party, hindi ka pwedeng makipag-halubilo sa mga kaibigan mo pag kailangan. Hindi ka pwedeng lumabas. Paano pag may birthday, may mga ganun na in-invite ka? Hindi po pwede. Hindi pwede ito. Kaya ang ginawa ko, inistapa ko yung amo ko. Tapos pagka-istapa ko, nagpunta kami yung isa kong anak-anakan ko, nagpunta kami ng SM, nag-shopping kami. Lahat ginawa ko. Tapos kinabukasan, hindi na ako nagtinda. Ayoko na. Pero hindi pa rin tumigil ako sa gamit. Gumagamit na lang ako. Pero hindi na ako nagtinda. Ayun. Mga ilang taon din na gano'n na naging eksena ko. Tapos neto na, nung 2018, eto na, nakulong ako. Kung kailan ako tumigil sa pagtitinda, tapos kung kailan ako lumaylo sa pagsasyabu dahil nga Duterte na, parating yung nanay ko galing ibang bansa, bumili ako ng maraming sabon. Yan yung mga panahon na sinisingil na siya at pinararamdam na sa kanya na totally siguro talaga para maiwasan niya na. Totally. Kasi kung ang tao hindi madadala, hindi titigil yan eh. So dapat talaga dinadala or dapat madala. Kagaya nga ng kinikwento niya. No, diyan madadala talaga siya. That time, meron akong hipag na nagbibingo dun sa kuhaan, sa lugar na, kumbaga, ito yung lugar ng kuhaan dun sa amin ng mga drugs. Sinundo ko siya,
after kong bumili ng sabon, ayun, hindi ko akalain na biglang nagdagsaan yung mga pulis. Kasi yung trip doon, pagkatapos magsyabo, bingo. Kahit madilim, kahit ang dilim ng lugar, bingo. Kahit may flashlight lang na nakaganon, bingo. Basta pag mga malalakas na yung tama ng mga tab, bingo sana, bahala na dyan. Tapos ayun na, dumating yung mga yung mga pulis ngayon. Sabi ko, yung hindi ko naisip na ang pinupuntirya pala nila, yung isa kong kakilala din na nakasama doon sa taas na yun, na siya pala yung parang target ace ng mga pulis. Kasi siya yung naispatan na nag-aabot sa mga, sa mga adik na bumibili. So ayun, sabi ko magpakapkap na lang tayo kasi nga ganito. Ay, nagpakapkap kami. Wala nakapkap sa amin. Ang problema lang, merong nakitang isang sachet malapit sa amin. Ayun. Alam na kung paano yun nangyari, no? Lalo na't alam niya na wala naman talaga siya. So alam na yun kung ano, tanim na yun. Mano ba na ilaglag lang ng mga kumakapkap sa kanya nun eh. Yun yung mga tanim talagang, pero dapat yun kung iaabogado yun, maliwanag yun na sa inyo ba nakuha, no? Sa lapag, hindi nyo naman nakuha, sa bulsa ko yan. So kung tutuusin, kung meron silang magaling-galing na abogado, absuelto sila ron, no? Yun nga lang, masakit din yung mga panahon na yun, walang CCTV, tsaka yung mga ganyang mga nanghuhuli, talagang sisindakin ka yan, no? Kung sira ulo yung mga adik dyan, mga tambay dyan, yung mga loko sa daan, tiyak, mas loko yung mga nanghuhuli dito pa sa atin, di ba? Kailangan nilang maging ganun, kasi hindi pwedeng mas magaling o mas matapang pa yung inuhuli nila sa kanila eh. Kasi ang mangyayari, wala silang mahuhuli. Doon kami hinuli. Pinulong kami doon. Tapos from then, ayun naman, yung na-experience ko sa kulungan, ang baho talaga. Ang baho, Diyos ko, siksikan kami nung panahon na yun. Tapos ang tulog namin, nakaupo, ganyan, no. Pag may ganyan kami, ganyan. Nakaganyan kami lahat. Yun ang tulog namin. Pag may gumalaw na isa sa dulo, magagalawan niya lahat. Nabugbugan na yung mga yung mga nasa kulungan. Bugbugan talaga. Okay, alright. Abangan ang part 2. Kwentong huling kulungan at pagbabago, no? So, itong experience ni Jimwell, maganda rin na ikinikwento niya yung ganito. Lalo na't kung sa ngayon social media kalat naman yan, napapanood din ng mga kabataan yan. So sa mga kabataan talaga, huwag yun ang subukan. Kahit tikim, huwag. Kasi pag nagtuloy-tuloy yan, mahirap kang makawala dyan, matagal. Lalo na't kung mahina ka mag-control sa sarili mo, no? So sisirain talaga buhay mo dyan, katawan mo, kalusugan mo, pag-iisip mo, lahat. At masakit niyan, bawal sa atin yan. Pag ikaw nahuli dyan, kagaya nga ng huling kinuwento niya, ayan kwentong kulungan. So talagang napakahirap niyan, no? Mawawala sa'yo yung paggising mo sa umaga, nakakapag-cellphone ka. Yung sa pagtulog mo pa lang hindi ka na makatulog kahit na antok ka kasi ang tulog yun doon nakaupo lang. No? Or may oras yung tulog. Ika nga ng mga kinikwento pagka nanonood din ako sa mga Jessica So kung ano mang news yan. So totoo yun kasi nakikita natin sa ibinibideo nila. So sana wag na tayong umabot sa ganung mga bagay, experience, lalo na talaga sa ating mga kabataan, millennial, Gen Z, no? So ayun lang po, hanggang sa muli po, ito po uli si Chong Painyo ang nagsasabing, no, every gising is blessing, no? Kaya peace lang.